Sumainyo ang Panginoon. Sa bahagi nyo na tayo ay nasa ika-4 na pong araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tawagin natin ay Kwaresma, nanggaling sa salitang Quarenta. So bahagi ninyo sa Ebanghelyo, si Jesus ay nag-ayuno rin ng 40 araw. Bahagi o maraming tayong nakikita sa mga sulat tungkol sa 40 araw. At bahagi o na pinaalala sa atin na ang demonyo ay palaging naghahanap ng pagkakataon na matukso ang tao. Bahagi po ito ng katotohanan na ipinamamanid mo sa atin sa Ebanghelyo natin na pakinggan ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kaya kinakailangan natin palagi tayo maging handa na maging mula at paglabanan natin ang pagkatulugso ng demonyo. So bahagi yun na huwag natin kalimutan. Sabi nga po ay pagkakataon na kung saan ay sa banal na Ebanghelyo na kung sinabi dito, naghintay ng ibang pagkakataon. Sabi nga sa banal na sulat ay ang demonyo ay nagtulad ng isang mabangis na leon na palagi naghahanap ng malalawa. Kaya kinakailangan natin tayo ay maging mula, handa na paglabanan ang anumang uri ng panunokso. At paano tayo manimula? Isa po sa makita natin ni na malaman natin ano ba yung sabi nga natin ay biggest point natin. Sa Ebanghelyo, tatlo yung binigyan ng pansin. Yung kalimitan, dito yung pinakamain na uka, tawagan na natin, ng panunokso ng demonyo. Ano ito? Yung kayamanan, gawin mo pinapay ang mga pagkakito. Pangalawa ay kapangyarihan. Ibibigay mo sa iyo ang lahat ng kaharian at kayamanan ng daigdig. Pangatlo ay katanyagan. Bahagi ko. So itong tatlong ito, ang kalimitan nagiging bahagi ng panunokso ng demonyo sa bawat isa sa atin. Ito yung tawagin natin ay pamamaraan, maaari tayo matinlan at pumatag sa pain na pinamamating ng demonyo para sa ating lahat. Kasi ito yung kalimitan nagiging kapalit ng mga bagay na pinagkinalan natin na maging tapat sa bahagi ng kapatid sa pag-ius namin sa Pilipinas. Kaya hindi natin maging maingat tayo sa mga hindi na mo ito kapatid. Pero ito yung pinaka kung tawagin niya
Huwag tayo manatili sa pagkakasala. Mga umpisal. Kaya na ginagawa ng Diyos yung sa kanya ng umpisal, hindi para makita kung sino yung nagkasala para makita yung sino yung nagsisisi. Pakinabangan namin yung biyaya na pinaganoon ng Diyos sa sakramento ng pagpagkasundo na binibigay sa amin. Hindi naman sa iyo pinagbabawalan na ayaw ka lang pwede mag-umpisa. Pagaman kayo yung ayos kayo sa mag-umpisa, umpisa lang pala. Pero pwede kayo mag-approach kung sino magpara gusto mag-umpisa. At kung wala naman sa inyo yung para, hindi kayo pag-iinihan niya. Pero mahal yun, na huwag na lang nalimutan. Alam ng demonyo kung ano yung ating kahinan. Dapat alam ko namin para ito ay mapaglabanan at mapaglabanan namin. Pangalawa, nakita natin yung demonyo pala sa Tamero, magbasa ng Biblia. So, mahal yun, kahit ang demonyo magbabasa ng Biblia. Hindi wala na nagbabasa ng Biblia ay banal. Kaya binaanin niyo rin, wala ko yan natin. Nasusundan. Anong sinabi rito? Ipagpipili niya sa kanyang mga alagad na ingatan ka. At aalaman ng kanila kung hindi mag-isyon sa bato. Kasi ito yung pangalawang tukso. Magpatulog ka, mag-sirkus ka, at hindi ka papayaran ng mga amin. Nasusunod ka naman. Kaya isa ito sa mga makita ko natin na parang mapaglabanan natin ang naging maingat ng tayo makapagpili yun, magpasal tayo ng banal na kasulatan. Kasi bahagi rin ang pagsagot ng Jesus. Nasusunod, pinapagpili ng Jesus sa tatlong tukso na ito. Nasusunod. Kaya mga yung nagbabasa, nag-iilay, nag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya nga kung sa tumatagal ng Marcel, kasi binibigyan din namin ng pagkakataon ng paliwanag ng ilang mga bahagi o pagpapaliwanag sa banal na kasulatan kahit sa ating namin umuliya. Katulad ko ang bawal natin, huwag mo ng pagpasa sa ilang ng Deuteronomio na ipinamamahan dito, sinasamaran ni Moises natin. Mula inikwento yan sa Diyos, yung kanilang karanasan sa Ehipto, hanggang sila makalaya sa pamahagi ng mga Ehipsyo at makarating sila sa lupang pangako at inihanda nila yung kanilang handog na mula sa unang unang ani sa lupang pangako. O bahagi yun na pinagkaniwan ng bawal sa dalawang pagbasa. Kasulat ko sa pangako sa mga Korinto na pagpapahayag namin na hindi tayo papabayaan ng Diyos na ating magtitapat sa kanyang mga pangako. Kundi kaya ito sa Ebanghelyo natin na si Jesus nagtanong sa Jordan. Yung Jordan, alam natin, hindi lang ito yung ilog, yung river. Meron ng mismo lugar na Jordan. Kaya nga meron ng ngayon tinatawag na bansa na tawag ay Jordan. Ngayon ay katabi ng Israel. Pero
kasama din sa mga sabi nga natin sa old map yung pagpasok nila sa panahon ni Joshua yung Korban. Pero bahagi yun, napakahalaga ng mga kapatid, gamitin natin yung banal na kasulatan. Hindi naman ang kinakailangan ng araw-araw. Kahit ako sa pagsimba natin pag-aral natin yun, makinig lang tayo. Bahagi yun kung saan ay tayo nawagay at makita ko natin para tayo tuwalay na mana natin ang anumang uri ng panulungso ni Satanas. Pangatlo, bahagi yun na makita ko natin sa pinahayag po dito natin na isa rin ang lakas para maharapin yung at mapagtagumpayan ni Jesus ang panulungso ng demonyo. Bakit? Kasi siya ay nag-ayuno. Nag-ayuno. Noong Miyerkules ako, kung sino, hindi lang ang pag-ayuno. Tatlo yung pag-ayuno ng simbahan, lalo na ngayong panahon ng panasya. Pag-ayuno, panalangin, at kawan-kawan. Bahagi yun. Sana kung makita natin yung ating pag-ayuno. Yung pag-ayuno natin na yan, magpasalamat tayo kasi bakit? Dalawang beses po tayo sa loob ng isang taon na nire-ritual natin mag-ayuno. Tuwing lamang, Miyerkules na kamo at Biyernes na. Pinakamaisip sa lahat ng relihiyon na nag-ayuno. At pinakamaisip sa istorya ng simbahan, bahagi yun after the Second Vatican Council. Dalawang beses ito yung nag-ayuno. At ano yung ayuno ng natin? One full week na ibig sabihin, pipili ka lang. Umaga, kananian, o apunan. Yun ang buong pagkain. Dalawang kalahatan na. Walang kuryenta. Napakalaman kailangan ka na ilan ang kaya ka na masusunod. Isama na natin yung abstinensya. Yung abstinensya kasi, tungkulin ang bawat Kristiyanong Katoliko na mag-abstinensya tuwing araw ng Biyernes. Tinatawag na no Friday, no meat on Friday. Pero kahit sa Pilipinas, may special day ko tayo na pwede tayo kumain ng karne kapag araw ng Biyernes, except panahon ng Parisya. Ilan lang yun? Wala pa sa mga ito lang araw. Kumagin ka natin kasama lang yung Miyerkules na kamo. Bahagi yun ako sa ating nakikita natin na alin ay hindi maliit pero ano yung itinutulong. Tinutulong ko din natin na mag-impi sa sarili. Paano natin magagawa yung sinabi ni Jesus na kapag silang ka, iharap mo yung kanan yung kabilang ng pisngi. Kasi kung wala kang pag-impi, kapag silang ka, ano gagawin mo? Hindi ka na sayang ng pag-impi. Mananampan ka rin. Kapag silang ka, tusutukin mo rin. Bakit? Hindi tayo masayang ng pag-impi. Isang pamamaraan sila, maraming pang ibang pamamaraan, pero isang itinuturo ng simbahan na pamamaraan na para tayo makapagkaroon ng self-control ay ano? Pagkaayuno at abstinensya. Tinuturo ko
ayun, Venus, hindi mo na ako makain ng kami. Bahagi yun. May magpapagpapagod. Kumisyon nyo, dahil pa tayo yung mga nagpapasexy. Hindi kaya yung mga health conscious. Okay rin yun, no? Kung kayo yung nagpapasexy, kung kayo ay para kayo ay gumaling sa inyong karamdaman, ialay nyo lang sa Diyos. Na ito'y bahagi ng alay, na hindi naman para sa kagandaan ng inyong katawan, hindi lamang sa kalusugan ng alay, ialay nyo sa Diyos. Pero sana, makita mo natin, yung mga bagay na ito, alay, makatulong sa alay, mag-control sa sarili. Kasi isa sa susi, para hindi tayo malukso ng demonyo, ay yung kaya namin kontrolin ang sarili. So ito po ito, bahagi na kung saan nakita ko natin, saan nakalimutan pinutulso ng demonyo. Pangalawa, ay nawa ang pagpipilay, pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan makatulong sa atin na labanan ng sinuturi ng panunusay ng demonyo. Pangatlo, pag-aayon at abstinensya. Tumutulong